gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The Dito nagkakanda, galit. Nagkakanda labasan ng ugat ng mga DDS, mga kababayan. Nasasampal na sila ng katotohanan. Okay, yung mga natitirang DDS, iilan na lang naman yan, mga kababayan eh. Dahil sila nga nag-aaway-away na, hindi kagaya nating mga loyalista, 'di ba? Chill-chill lang. Hindi kagaya nating mga bagong Pilipinas, 'di ba? Supporter, chill-chill lang, 'di ba? Nangaasar lang. Dahil tapos na po ang proyekto ng ating mahal na Pangulo para sa mga victims diyan sa Lindol po sa Cebu. Tapos na po at natitirhan na, may mga nakatira na diyan sa ginawang pabahay ng ating mahal na Pangulo, o di ba? Manggagalit na naman yung mga DDS, may reklamo pa rin yan kahit hindi naman sila yung naandoon. Marami po ang kababayan natin Cebuano ang nabahagihan at nabigyan ng bagong bahay, bagong pag-asa at bagong negosyo. Kaakibat po ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Kaya mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Mahal namin Pangulo dahil nako grabe, kahit na ito yung right away action na tinatawag. Right away na andyan. 'Di ba? Hindi kagaya ng mga kritiko niya, 'di ba? Puro nagpapataba ng bulsa. Tingnan mo si Chavit, 'di ba? Tingnan niyo si Chavit. Pumondo pa, di umano, sabi ni Mami Pebbles, pinondohan pa para patalsikin lang si PBBM. O di iyak ang mga kritiko ng ating mahal na Pangulo, ngak-ngak. 'Di ba? Kaya maraming salamat sa mga suporta ninyo. Suportan tunay sa ating mahal na Pangulo. God bless Philippines. God bless everyone. At sa mga kababayan natin na nasa lanta ng Lindol, diyan po sa Cebu. Ayan. Maraming salamat din po sa pag-appreciate sa trabahong ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kahit alam natin na trabaho talaga ng isang mahal na Pangulo yan, pero nakita natin, hindi kagaya ng mga nagdaang Pangulo, mga kababayan, na alam na naman nila ang trabaho nila, pero hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Kaya nga itong mahal na Pangulo natin, na si PBBM, ito ang totoong may trabaho at kilos na ginagawa at naandyan ang ebidensya. 'Di ba? DDS, iyak na. Ito ba yung sinasabi ng mga DDS na walang nagagawa ang mahal na Pangulo? Ito ba ang sinasabi ni Sara na walang ginagawa ang Pangulo nating si PBBM? Ito po ang katotohanan, mga kababayan. 750,000 na pamilya, mga kababayan. Makakatanggap po. Take note, makakatanggap 3,000 e-voucher po. Gada buwan yan. Gada buwan, gada buwan. Hindi gada taon. Buti pa to nagkatotoo kaysa kay Cayetano na 10,000 kada pamilya. Diba? So, eto, kaysa magkukukuda ka, Sara Duterte, diba? Gumawa ka. Wala ka nagagawa eh. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Pangulo. Diba? Dahil naandyan ang mga ebidensya. Naandyan ang mga ebidensya kung saan may ginagawa ang ating mahal na Pangulo para sa sambayan ng Pilipinas. Di ba? Nabibilaukan ako sa'yo Sara tulongges ka kasi. Wala ka pa nagagawa sa totoo lang. Alam mo nagagawa mo? Magchismis, lumaboy, maggala, 'di ba? Pusang gala, haragang ka ba?
Oo, love mo ang dahik ha. Parang gusto mo nang sumama kay Digong ha. Eh maganda kung sasama ka, 'di ba? Sa ano, 'di ba? Doon ka na sa ano, tawag dito? Sa lagayan ng abo. Wala naman silbi, 'di ba? Ayun lang mga kababayan ha. Tandaan nyo. Eto ang mga katibayan kung saan may ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Taliwas po sa mga fake news na lumalabas. Maraming salamat. Dating mahirap, mabagal, at puno ng red tape ang proseso ng ayuda. Pero ngayon, sa mabilis na aksyon ni PBBM, ang tulong ay nasa loob na ng iyong telepono. Isang pindot, may pagkain na sa hapag. Modernong solusyon para sa makabagong Pilipino. Bagong sistema, bagong Pilipinas. Ang Refuel Project, nagkakahalaga ng 74 na bilyong piso, ay simbolo ng pagtutulungan ng pamahalaan at pandaigdigang institusyon. Sa liderato ni PBBM, natutupad ang pangarap ng bansang may kakayahang wakasan ang gutom sa pamamagitan ng modernong teknolohiya at malasakit. Sa Bangsamoro Region, 17.4% ang ibinaba ng hunger rate. Ibig sabihin, mas maraming kabataan ang nakakapasok sa paaralan ng busog, mas maraming magulang ang may ginhawa. Ganito ang epekto ng mabilis na tugon ni PBBM. Walang maiiwan sa bagong Pilipinas. Mula 48.7% noong 2024, bumaba sa 41.5% ang bilang ng mga nagugutom sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na epektibo ang hakbang ni Pangulong Marcos Jr. laban sa gutom. Mula sa datos tungo sa tunay na pagbabago, ganyan ang direksyon ng bagong Pilipinas. Hindi lang tulong pinansyal, kundi masustansyang pagkain ang layunin ng programa. Sa pamamagitan ng partnership ng DSWD at Asian Development Bank, tiniyak ni PBBM na bawat pisong ilalaan ay may kabusugan at kabuhayang kapalit. Sa bagong Pilipinas, sustansya ang puhunan. Ang gutom ay hindi dapat pangkaraniwan sa isang bansang may malasakit. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilunsad ang Walang Gutom Program, tuloy-tuloy na tulong, digital na sistema, at direktang suporta sa mesa ng bawat Pilipino. Sa bagong Pilipinas, busog ang bawat pamilya. Eto mga kababayan, winakasan na po ng ating mahal na Pangulo ang palakasan sa mga proyekto. Tinapos na ni BBM lahat yan. Tinapos na po mga kababayan. Lahat pantay-pantay na sa bagong Pilipinas. Yan ang katotohanan mga kababayan. Dahil ito pong tinapos ng ating mahal na Pangulo, kitang-kita naman natin mga kababayan, na siya po mismo ang nag-i-inspeksyon. Etong bridge, kakatapos lang, 'di ba? Na bridge. At siya na po ang bumisita, 'di ba? Itong mga tulongges kasi na mga DDS mga kababayan. Bida-bida, wala naman nagawa ang kanilang binibida, 'di ba? Hindi totoo, real talk, 'di ba? Comment down below kung mayroong nagawa ang kanilang mga sinusuportahan. 'Di ba? Bida-bida lang. Si Sara Duterte, ano ba nagawa niyan? Wala, ni isa nga, wala nga eh. 'Di ba? Si Digong, ano nagawa niyan? Wala nga eh, 'di ba? Tapos ang remarks ng mga DDS, pandemic gago ka ba? Oo nga yun na nga pandemic, umutang pa, 'di ba? Pandemic na nga, ang laki pa ng inutang, 'di ba? Pati yung mga face mask, questionable pa. Pati yung 51 billion na binigay niya sa kanyang anak na si Pulong para sa flood control project na kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson noon. 'Di ba? Walang project mga kababayan, kaya iimbestigahan yan. At least ito mga kababayan, 'di ba? Si Pangulong BBM ang nagtapos. Nagtapos po, nagwakas ng palakasan program, 'di ba? Ayan, nakikita nyo diyan, ayan, nakikita nyo. Nakikita nyo, yan, natapos na yan. Nakikita mo yan, 'di ba? Yan ang katotohanan mga kababayan.
na walang palakasan kay PBBM. Hindi kagaya ng mga Digongyo, mga DDS. Oo, 'di ba mga walang iya eh. Sa totoo lang, mga walang iya, 'di ba? Hindi mapakali ang mga butke hangga't hindi napatatalsik si PBBM, papa-assassinate pa nga, 'di ba? O ayon yan kay Mami Pebbles, 'di ba? So ito ang mga katibayan, mga kababayan, na walang palakasan sa administrasyong PBBM. Sa hanay ng mga magsasaka, mahal na Pangulo, taos puso naming ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyo. Minsan nahihiya ako sa inyo, nagpapasalamat kayo sa akin. Ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa. Napakahirap. Dapat kilalanin ang sakripisyo ninyo. Kaya kailangan natin pag-aangin lang ng konti at mas maganda naman ang hanap buhay. Lahat kayo may pamilya, lahat kayo may magpapaaral ng bata. Kahit pa paano, ay hindi naman malugi ang ating mga farmer. Dahil pagka nalugi yung farmer, ibig sabihin, kayo nagtatanim, kayo kumaani, kayo panggugutumin. Ay hindi naman tama yun. Kaya ayusin natin ito lahat. Farm to Market Road. Dahil alam naman natin yan ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa Farm to Market Road. Ngunit, siyempre, pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng Farm to Market Road, ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung gaya ng dati na palakasan lang. Nakikiusap ng Farm to Market Road dito. Protection para pagka nakakasakulan o pati pagkarin doon ay hindi na tayo magkakaroon ng biktima na sakang sa paglupa. Sinabi ni BBBM ang lahat ng pusang negosyo ng Union Government Government sa Barangay Union at Union sa Claveria. Dahil din ang proyekto sa loob lang ng 14 na buwan. Target nitong makontrol ang tubig para hindi lumubog sa baha ang mga Claveria, Cagayan kaninang umaga. Sabi ng Pangulo, may nagawa na silang plano nito para sa buong Pilipinas. Pero kukonsultahin muna nila ang mga lokal na opisyal para tiyak na tama ang mga kalsadang aayusin. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung Farm to Market Road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupunta ang Farm to Market Road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin. Target din ng Pangulo na makapagtayo ng 300 Farm to Market bridges sa loob ng 4 na taon. Marami raw kasing ilog ang kailangang tawiran ng mga magsasaka. Hindi na uubra ang palakasan system pagdating sa Farm to Market Road. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap niya sa mga magsasaka sa Claveria, Cagayan kaninang umaga. Sabi ng Pangulo, may nagawa na silang plano nito para sa buong Pilipinas. Pero kukonsultahin muna nila ang mga lokal na opisyal para tiyak na tama ang mga kalsadang aayusin. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung Farm to Market Road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupunta ang Farm to Market Road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin. Nako, basag na naman ang mga DDS. Ang sabi nila, mga kababayan, especially si Sara Duterte, ang kanilang BP, mga kababayan. Ang sabi, mahihirapan daw ang ating mahal na Pangulong ipagpatuloy ang 20 kilong bigas dahil maghihirap daw ang Pilipinas. Ungas, 'di ba? Eto po ang katunayan, mga kababayan, na tuloy-tuloy ang kadiwa ng Pangulo, tulong po sa mamamayang Pilipino. Saan man sulok ng probinsya, mga kababayan, i-expand na po ng ating mahal na Pangulo, kaakibat ang NFA at ang lokal na pamahalaan upang upang mapalawig pa ang 20 kilo na bigas. Gada pamilya, mga kababayan, makakakain, hindi na malilipasan ng gutom dahil makaka-avail na po sila ng
20 kilo na bigas. Oh, yun sa mga reklamador dyan, di ba? Hindi bagay sa inyo yan. Oo. Mag-ano kayo, jasmine rice kayo, sampalin ko mga pagmumukha nyo. Di ba? Ang arte-arte nyo, na kesyo hindi makakain yung bigas, di ba? Ang dami nga nakakain, isa na ako ron sa bumibili sa Kadiwa. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Pangulo dahil consistent, no? Consistent po ang ginagawa ng ating Pangulo upang maibsan ang maraming gutom. 'Di ba? Kaya salamat sa ating mahal na Pangulo dahil ang ating Pangulo lamang po ang nakagawa at nagtrabaho niyan. Hindi kagaya kay Digong Jetski. O kaya nasasampal kayo ng katotohanan ni Vice Ganda di ba? Ni isa sa pangako. Ni isa sa lumabas sa bibig ni Digongyo, wala na tupad, 'di ba? Eto may natupad. Pangarap lamang ng ating mahal na Pangulo 'to. Pero tinrabaho, tinupad. Kaya nga sabi ni mahal na Pangulo, manood na lang kayo kung paano namin itatawid ito. 'Di ba? Ito po, na itatawid pa. Okay? Para sa sambayan ng Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya dun sa mga mga kababayan natin, maghanap po kayo, no? Marami pong Kadiwa Center diyan sa lugar nyo. Ayan, maghanap po kayo ng mga Kadiwa, okay? Dito sa amin, meron sa amin, kaya dito kami bumibili sa Kadiwa. Okay, malaking tipid kasi, 'di ba? Yung mas sobra, matitira, 'di ba? Iano mo, isasangag mo, 'di ba? Masarap, ang sarap. Lalo na pag meron kang stock na tapsi, naku. Sarap mag-tapsilog. Kaya maraming salamat, mahal na Pangulo. Grabing grabing benepisyo po sa aming mahihirap mga mga kababayan. Yung mga mayayaman, nabuhaya. 'Di ba? Payaman ng payaman. Buti pa si mahal na Pangulo, 'di ba? Yung tax ng bayan ibinabalik niya. Yan ang katotohanan. 'Di ba? Para maging benepisyo nating mga sambayan ng Pilipino. Yan ang tunay. Yan ang tunay na leader. Take note Yung mga basher, sabi weak leader daw. Kita nyo naman. Ang nagagawa. Nahiya naman sa inyo, 'di ba? Nahiya naman kay Sara Duterte itong mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Paki-share mga kababayan para alam po ng ating sambayan ng Pilipino na tuloy-tuloy po ang Kadiwa Project ng ating mahal na Pangulo. Hanggang sa matapos ang termino niyan mga kababayan, tuloy-tuloy yan. Kaya nakatutok ang ating administrasyon upang palaguin po itong mga sangay ng agrikultura, patubig, mga abono, pinapasikaso na po ng ating mahal na Pangulo yan, hinggil doon sa saloobin ng mga magsasaka. Okay, maraming salamat, mabuhay ka, PBBM, mabuhay ang ating mahal na Pangulo. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The